Sa isang maliit na barangay sa probinsya, naninirahan si Ana, isang single mother na naglalaban ng damit para sa mga kapitbahay upang mabuhay ang kanyang anak na si Mark. Madalas niyang isipin kung paano niya haharapin ang araw-araw na hamon ng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili siyang matatag para sa kanyang anak. Si Ana ay 25 taong gulang pa lamang nang magbuntis kay Mark. Iniwan siya ng ama ng bata bago pa man ito isilang, dahilan upang magpursige siyang magtrabaho ng mag-isa. Ngayon, sa edad na 32, isa pa rin siyang labandera at kahit maliit lamang ang kita, hindi siya kailanman sumuko sa responsibilidad bilang ina. Si Mark naman ay 7 taong gulang, masayahin ngunit likas na mapagmasid. Madalas siyang nakaupo sa harap ng kanilang bahay, naglalaro gamit ang mga simpleng bagay tulad ng kahoy, tansan o bato na kanyang napupulot. Bagamat hindi nakaranas ng marangyang buhay, lumaki siyang kontento sa simpleng paraan ng pamumuhay. Tuwing araw ng trabaho ni Ana, lagi nilang binabaybay ang maalikabok na kalsada patungong palengke. Karga ni Ana ang malaking sako ng maruruming damit habang bitbit naman ni Mark ang isang galon ng tubig. Sa palengke, maghihintay si Mark sa gilid habang abala ang kanyang ina sa pagtanggap ng labada. Sa mga sandaling ito, tahimik na pinagmamasdan ng bata ang mga nagdaraang tao, mga tindera, mamimili, at mga bata na kasing edad niya. Kahit sa murang edad, ramdam niya ang tiyaga at hirap ng kanyang ina. Pag-uwi mula sa palengke, nagsisimula na si Ana sa paglalaba. Sa likod ng kanilang maliit na kubo, may isang gripo na halos laging tumutulo. Dito niya nilalabhan ang mga damit habang naglalaro si Mark malapit sa kanya. Sa gitna ng tunog ng dumadaloy na tubig at pagkusot ng mga damit, nagkukwento si Ana tungkol sa araw niya na madalas ay sinasabayan ng mahihinang tawa ni Mark. Ang simpleng eksenang ito ang nagbibigay sa kanilang mag-ina ng kasiyahan sa kabila ng hirap ng buhay. Bagamat maayos ang samahan nila, dama ni Ana ang bigat ng responsibilidad bilang isang ina. Tuwing gabi, habang natutulog si Mark, madalas niyang kausapin ang sarili. Paano ko kaya mabibigyan ng mas magandang buhay ang anak ko? Kaya ko pa bang magtrabaho ng mas mahirap? Subalit sa tuwing maririnig niya ang mahimbing na hilik ni Mark, napapawi ang lahat ng kanyang pagod at pangamba. Si Mark naman, kahit musmus pa lamang, ay nagpapakita na ng respeto at malasakit sa kanyang ina. Madalas niyang sabihin, "Ma, paglaki ko, ako naman ang mag-aalaga sa iyo." Para kay Ana, ang mga salitang ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. Ang simpleng pamumuhay ni Ana at Mark ay puno ng pagmamahalan. Sa bawat araw na dumaraan, natututo si Mark mula sa kanyang ina. Ang kahalagahan ng pagtitiyaga, malasakit sa kapwa, at higit sa lahat, ang pagmamahal sa pamilya. Bagamat marami pang darating na pagsubok sa kanilang buhay, nananatili silang magkasama, handang harapin ang anumang hamon na darating. Isang mainit na umaga sa palengke, abala si Ana sa pagkuha ng labada mula sa mga suki niyang tindera. Nakapila ang ilang plastik na supot na puno ng maruruming damit sa kanyang kariton habang si Mark ay nakaupo sa gilid, tahimik na nilalaro ang kanyang paboritong tansan. Ang palengke, gaya ng dati, ay puno ng ingay, mga sigaw ng tindera, tawaran ng mga mamimili, at kalansing ng baryang ipinapasa sa kamay. Habang abala si Ana sa pag-usap sa isa niyang kliyente, isang malakas na sigawan ang nagmula sa kabilang bahagi ng palengke. Isang tindera, si Aling Mercy, ang nagrereklamo na nawawala ang kanyang wallet. Napuno ng tensyon ang paligid at nagsimula ng mag-usisa ang mga tao. "Nasaan na ang wallet ko?" Sigaw ni Aling Mercy habang umiikot ang tingin nito sa paligid. "Dito ko lang nilagay kanina sa tabi ng tindahan ko." Biglang napadako ang tingin ng ilang tao kay Ana, na ilang minuto pa lang ang nakalilipas ay dumaan sa harap ng tindahan ni Aling Mercy upang mag-abot ng listahan ng labada. "Siya lang naman ang nakita kong malapit dito kanina," sabi ng isa sa mga tindera, sabay turo kay Ana. Napatigil si Ana sa ginagawa at lumingon. "Ha? Ano po? Hindi ko po kinuha ang wallet ninyo." Sagot niya, halatang naguguluhan at kinakabahan.
ngunit tila hindi na nakinig ang karamihan. Palaging dito lang siya sa palengke, baka naman siya talaga ang kumuha, sabi ng isa. Nagsimula nang magbulungan ang mga tao at ramdam ni Ana ang mga mapanuring tingin na nakatuon sa kanya. Lumapit si Mark sa kanyang ina at sa kabila ng murang edad, pinilit niyang ipagtanggol ito. Hindi po si mama ang kumuha, mabait po ang mama ko, hiyaw niya, halos mangiyak-ngiyak sa galit at takot. Tumayo siya sa harap ng ina, parang maliit na tagapagtanggol laban sa mga taong nagbibintang. Sa kabila ng sinasabi ni Mark, hindi pa rin tumigil ang bulungan ng mga tao. Hindi porket mahirap, magnanakaw na, dagdag pa ni Mark na lalo pang ikinagulat ng mga nakapaligid. Bigla, mula sa isang gilid ng palengke, lumapit ang isang matandang tindero na kilala sa tawag na Mang Berting. Siya ay isang tahimik at mabait na lalaki na halos buong buhay nang nagtitinda ng gulay sa palengke. Sandali lang, sabi niya, pinatahimik ang mga tao. Baka naman hindi si Ana ang may kagagawan nito. Tignan natin kung may ebidensya. Habang nag-iinspeksyon ng ilang tao sa paligid ng tindahan ni Aling Mercy, pinilit ni Mang Berting na makausap si Aling Mercy ng mas kalmado. Mercy, kilala mo si Ana, di ba? Hindi yan gagawa ng masama. Alam ko to dahil matagal ko na siyang nakikita rito. Baka naman nalaglag lang ang wallet mo. Anya, hindi nagtagal, may isang batang lalaki ang tumakbo mula sa likuran ng tindahan. Hawak-hawak ang wallet ni Aling Mercy. Ito po ba ang hinahanap nyo? Tanong ng bata. Napatingin ang lahat at napagtanto nilang nalaglag lamang pala ang wallet sa may tambak ng gulay sa likuran ng tindahan. Napayuko si Aling Mercy sa hiya. Pasensya na, Ana, sabi niya, halatang nahihiya sa nagawang bintang. Hindi ko sinasadya. Akala ko talaga. Ngumiti si Ana kahit nahalata ang pagod sa kanyang mukha. Wala po iyon. Naiintindihan ko. Tumango rin siya kay Mang Berting. Salamat po sa inyo, Mang Berting. Kung hindi po kayo nagsalita, baka kung ano pa ang nangyari. Matapos ang insidente, nagdesisyon si Ana na hindi na bumalik sa palengke para kumuha ng labada. Ayaw niyang maranasan muli ang ganoong kahihiyan, lalo na't apektado rin si Mark. Kailangan nating maghanap ng ibang paraan, anak, sabi niya kay Mark habang pauwi sila. Kahit mabigat ang kanyang dibdib, ipinangako niyang hahanap siya ng mas tahimik at mas maayos na pagkakakitaan. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang naging malinaw kay Ana. Hindi niya kailanman ipagpapalit ang dignidad at kapakanan ng kanyang anak. Saan man sila dalhin ng kanilang kapalaran, naniniwala siyang palaging may liwanag pagkatapos ng hirap. Matapos ang insidente sa palengke, napilitan si Ana na maghanap ng ibang lugar kung saan mas tahimik silang makapamumuhay. Sa tulong ng isang kakilala, nakahanap siya ng murang matutuluyan sa gilid ng tambakan ng basura. Ang bahay ay maliit na barong-barong lamang, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Kahit hindi maayos ang kalagayan, tinanggap ni Ana ang bahay na ito dahil mas mura ang upa at malapit sa sentro ng bayan. Pasensya ka na, anak, dito muna tayo titira, sabi ni Ana habang binababa ang kanilang mga gamit mula sa maliit na kariton. Si Mark, sa kabila ng nakikitang kalagayan ng bagong tahanan, ay ngumiti pa rin. Okay lang, mama, basta magkasama tayo. Sa mga unang linggo, naging hamon ang kanilang pag-a-adjust sa bagong lugar. Ang init sa tanghali ay halos hindi kayang pigilan ng manipis na bubong at ang amoy ng tambakan ay hindi madaling masanay. Ngunit sa kabila nito, pinilit ni Ana na gawing tahanan ang kanilang bagong bahay. Nilinisan niya ang paligid, inayos ang kanilang higaan at sinigurong laging maayos ang kanilang pagkain kahit simpleng sardinas at kanin lamang ito madalas. Nang makahanap ng trabaho si Ana bilang tagalinis sa isang pampublikong eskwelahan, nagkaroon siya ng mas maayos na daloy ng kita. Araw-araw siyang nagwawalis ng mga silid-aralan, nagtatapon ng basura at nag-aayos ng mga upuan. Ang kanyang trabaho ay mahirap, ngunit mas pinipili niya ito kaysa bumalik sa palengke. Tuwing makakakita siya ng mga batang nag-aaral, naiisip niya si Mark
at ang pangarap niyang mabigyan ito ng mas magandang kinabukasan. Samantala, si Mark naman ay nagsimulang mag-aral sa isang kalapit na pampublikong paaralan. Kahit na simple lang ang kanilang pamumuhay, ipinakita niyang masigasig siyang mag-aral. Tuwing hapon, pag-uwi niya mula sa eskwelahan, sinasalubong niya ang ina upang tumulong sa mga gawaing bahay. "Ma, ako na po ang mag-iigib ng tubig," sabi niya isang gabi nang makita niyang pagod na pagod si Ana mula sa trabaho. Madalas, sa dilim ng gabi, magkasama nilang nililinis ang kanilang barong-barong. Habang si Ana ay nag-aayos ng kanilang gamit, si Mark naman ay nag-aasikaso ng kanilang hapunan. Karaniwan ay kanin at prito. Sa kabila ng lahat, nagagawa pa rin nilang mag-usap at magtawanan. "Anak, kapag nakatapos ka ng pag-aaral, siguradong mas gaganda ang buhay natin," sabi ni Ana habang inaayos ang kanilang higaan. "Promise, Ma, magiging magaling akong tao para sa iyo," sagot ni Mark habang ipinipikit na ang kanyang mga mata. Bagamat may mga pagkakataong nawawalan si Ana ng lakas dahil sa bigat ng responsibilidad, hindi niya ito ipinapakita kay Mark. Ang ngiti at saya ng kanyang anak ang nagsisilbing lakas niya sa bawat araw. Kung minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nililingon ni Ana si Mark habang mahimbing itong natutulog. Sa mga sandaling iyon, iniisip niya ang mga bagay na kaya niyang isakripisyo para sa kanyang anak. Sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay at mahirap na kalagayan, nananatili silang masaya at puno ng pag-asa. Para kay Ana at Mark, hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaganda ang bahay na kanilang tinitirhan. Ang mahalaga ay magkasama sila at patuloy na nagtutulungan. Ang tambakan ng basura sa kanilang paligid ay tila hindi mahalaga dahil para sa kanilang mag-ina, ang tunay na tahanan ay ang pagmamahalan at pag-asa na hindi kailanman nawawala. Isang maaliwalas na umaga, maagang nagising si Ana upang maghanda para sa kanyang trabaho sa eskwelahan. Habang nag-aayos siya ng mga gamit, narinig niyang tumatakbo si Mark palabas ng kanilang barong-barong. "Mark, saan ka pupunta nang hindi man lang nag-aalmusal?" tanong niya, ngunit tila hindi siya narinig ng bata. Lumabas siya upang sundan si Mark at nakita niya itong nakatayo malapit sa tambakan ng basura. Tila may hinahanap. "Mark!" tawag ni Ana, ngunit hindi lumingon ang bata. Napansin niyang may kakaiba sa kilos ng anak. Nakatitig ito sa isang bahagi ng tambakan habang tumutulo ang luha. Agad siyang nagmadali at lumapit. "Anak, bakit ka umiiyak? Anong nangyari?" tanong niya, bakas ang pag-aalala sa mukha. Itinuro ni Mark ang isang kumpol ng basura. "Ma, may nakita ako. Parang kahon," sabi niya habang pilit na pinapahid ang mga luha sa pisngi. Naguluhan si Ana, ngunit sinundan ang direksyon ng turo ni Mark. Sa gitna ng tambak ng plastik, bote at mga sirang kagamitan, napansin niya ang isang lumang kahon na bahagyang natatakpan ng mga punit-punit na dyaryo. Dinampot niya ito at pinunasan ang alikabok gamit ang laylayan ng kanyang damit. Napansin niyang mabigat ang kahon, tila may mahalagang laman. "Anong laman kaya nito?" bulong ni Ana habang binubuksan ang kahon sa harap ni Mark. Pareho silang nagulat nang makita ang nasa loob, isang makintab na lakit na tila gawa sa ginto. Ang lakit ay may disenyo ng mga ukit na bulaklak sa gilid at nagmimisto lang bago pa rin sa kabila ng pagkakaluma ng kahon. Binuksan ni Ana ang lakit at nakita sa loob ang isang maliit na larawan ng isang pamilya, isang mag-asawa at isang batang babae na tila nasa edad 5 hanggang 6. "Ang ganda, Mama," sabi ni Mark habang nakatitig sa lakit. "Kanino kaya ito?" napatingin si Ana sa anak. "Hindi natin alam, anak, pero sigurado akong mahalaga ito para sa may-ari." Saglit siyang natigilan, iniisip ang kahalagahan ng lakit sa larawan. Para sa isang ina na tulad niya, alam niyang ang ganitong bagay ay may sentimental na halaga. "Maibabalik pa kaya ito sa kanila?" tanong ni Mark, bakas ang pagkabahala sa kanyang tinig. Ngumiti si Ana, kahit hindi niya alam kung paano sisimulan ang gagawin. "Oo anak, hanapin natin sila. Sigurado akong masaya sila kung maibabalik natin ito." Binalot nila ang lakit
sa malinis na tela at itinabi ito sa isang kahon ng mga gamit ni Mark. Sa buong maghapon, hindi maalis sa isip ni Ana ang kahalagahan ng kanilang natagpuan. Bagamat abala siya sa kanyang trabaho, iniisip niya kung paano nila mahahanap ang pamilyang nasa larawan. Pag-uwi mula sa trabaho, agad niyang kinausap si Mark. "Anak, bukas magsisimula tayong magtanong-tanong sa mga tao. Malapit lang naman tayo sa palengke at barangay hall. Baka may makakakilala sa pamilya sa larawan." Tumango si Mark, halatang sabik sa ideya. "Sige po mama, tutulungan kita. Gusto ko silang makita ulit ang lakit nila." Habang natutulog si Mark ng gabing iyon, tahimik na tinignan ni Ana ang lakit na nakabalot sa tela. Hinawakan niya ito ng mahigpit at nagdasal. "Sana Panginoon, matulungan kami ni Mark na maibalik ito sa pamilyang naghahanap nito. Sana matagpuan nila ang bagay na mahalaga sa kanila." Kahit mahirap ang buhay, naramdaman ni Ana ang kakaibang sigla at pag-asa. Sa kanilang natagpuan, tila may misyon silang mag-ina na dapat tapusin. Isang bagay na magdadala ng kasiyahan, hindi lamang sa may-ari ng lakit, kundi pati na rin sa kanilang mag-ina. Kinabukasan, bitbit ang kanilang natagpuang lakit, nagpasya sina Ana at Mark na magsimula ng magtanong sa kanilang barangay. Bagamat hindi sigurado kung saan magsisimula, puno sila ng determinasyon na hanapin ang pamilyang maaaring nawalan ng napakahalagang bagay na iyon. Nagsimula sila sa mga malalapit na kapitbahay. Lumapit si Ana sa isang tindera ng kakanin. "Aling Bebang, baka po may kakilala kayo na nawalan ng ganitong lakit." Sabay pakita sa makintab na palawit. Tiningnan iyon ni Aling Bebang, pero umiling ito. "Pasensya ka na Ana, pero hindi ko yan nakikita sa mga tao rito." Sumunod nilang pinuntahan ang sari-sari store ni Mang Peping, isa sa mga pinakamatagal ng naninirahan sa lugar. Tiningnan ni Mang Peping ang lakit at nag-isip. "Parang bago sa akin ang larawang iyan," anya. "Pasensya na Ana, wala akong maibibigay na impormasyon." Ganito ang nangyari sa bawat lugar na kanilang pinuntahan. Mula sa mga tindera sa palengke hanggang sa mga nagtitinda ng gulay sa gilid ng kalsada, lahat ay walang maibigay na sagot. Habang lumilipas ang oras, naramdaman ni Ana ang unti-unting pagkapagod. Ngunit sa tuwing titingnan niya si Mark, muling bumabalik ang kanyang sigla. "Ma, baka hindi sila taga rito," sabi ni Mark habang naglalakad sila pauwi. "Baka kailangan nating magtanong sa ibang lugar." Napaisip si Ana sa sinabi ng anak. Tama si Mark. Marahil ang pamilyang hinahanap nila ay hindi talaga taga-barangay nila. Ngunit bago magdesisyon, naisip niyang dumaan muna sa simbahan para humingi ng gabay. "Tama ka anak, pero dumaan muna tayo sa simbahan ha. Magdasal muna tayo," sabi ni Ana. Pagdating nila sa simbahan, pareho silang nanahimik at lumuhod sa harap ng altar. Pumikit si Ana at taimtim na nagdasal. "Panginoon, tulungan po ninyo kami ni Mark na matagpuan ang pamilyang may-ari ng lakit na ito. Gusto lang po naming ibalik ito sa kanila." Habang tahimik na nagdarasal si Ana, napansin ni Mark ang isang matandang babae na nakaupo sa isa sa mga bangko sa simbahan. Ang babae ay may maamong mukha at ang mga mata nito ay tila naglalaman ng maraming kwento. Pagkatapos ng kanilang dasal, nilapitan ng matandang babae sina Ana at Mark. "Pasensya na, narinig ko ang usapan ninyo," sabi ng babae. "Ipinakita ko sa altar ang lakit na hawak ninyo. Mukhang may ideya ako kung sino ang may-ari niyan." Nagulat si Ana. "Talaga po? Sino po kaya?" tanong niya. Hindi maitago ang pag-asa sa kanyang boses. Ngumiti ang matanda at itinaas ang kamay. Parang pinoproseso ang kanyang mga alaala. "Maraming taon na ang nakalilipas. May isang pamilya na nanirahan sa kabilang barangay. Madalas akong dumalaw doon noon at ang larawan sa lakit na yan ay mukhang tumutugma sa kanila." Napuno ng pananabik ang mukha ni Mark. "Aling Lola, saan po sila nakatira?" Itinuro ng matanda ang direksyon sa kabilang barangay. "May isang abandonadong bahay doon. Noon, masaya ang pamilya roon, ngunit matagal na silang umalis. Subukan ninyong magpunta doon, baka makahanap kayo ng sagot."
Nagpasalamat si Ana sa matanda. Maraming salamat po. Susubukan namin doon. Habang pauwi, ramdam ni Ana ang panibagong pag-asa. Anak, mukhang may patutunguhan na tayo. Sabi niya kay Mark habang magkahawak sila ng kamay. Bagamat malayo at puno ng hindi tiyak na posibilidad ang kanilang misyon, naramdaman nilang mas malapit na sila sa kanilang layunin. Ang abandonadong bahay sa kabilang barangay ang naging bagong piraso ng puzzle na kanilang tatahakin. Sa bawat hakbang nila pauwi, dala nila ang dasal na sana'y magbunga ang kanilang paghahanap. Kinabukasan, matapos ang mahabang lakad mula sa kanilang barangay, narating ni Ana at Mark ang abandonadong bahay na itinuro ng matandang babae. Halos natatakpan na ng mga gumagapang na halaman ang labas ng bahay. Ang mga bintana ay basag at ang pintura ng dingding ay kupas na. Sa kabila ng nakakatakot nitong anyo, alam nilang kailangan nilang pumasok upang hanapin ang mga sagot tungkol sa lakit. Ma, sigurado ka bang dito sila nakatira dati? Tanong ni Mark habang nakahawak sa laylayan ng damit ng kanyang ina. Oo, anak, sagot ni Ana habang maingat na itinulak ang pintuan na bahagyang nakabukas. Sabi ni Lola kahapon, dito raw tumira ang pamilya sa larawan. Suriin natin ang paligid. Pagpasok nila, bumungad sa kanila ang bakas ng isang tahanang minsang puno ng buhay. May mga lumang muebles na natatakpan ng alikabok, sirang mga upuan at mga nakakalat na gamit sa sahig. Ang hangin sa loob ay mabigat, amoy lupa at lumang kahoy. Habang si Ana ay nag-iikot sa sala, napansin ni Mark ang ilang bagay na nakapatong sa isang lamesa malapit sa bintana. Ma, tignan mo! Sigaw niya. Nang lumapit si Ana, nakita nilang may ilang lumang larawan sa ibabaw ng lamesa, tinabunan ng punit-punit na papel. Parang ito yung nasa lakit! Sabi ni Mark, sabay turo sa isa sa mga litrato. Sa larawan ay makikita ang parehong pamilya, isang lalaki, babae at batang babae na nasa lakit na kanilang natagpuan. Ang larawan ay may mga luma na ring sulat, ngunit malinaw na malinaw pa rin ang mga mukha sa larawan. Habang iniinspeksyon nila ang paligid, may nakita si Ana nakahon sa ilalim ng sirang aparador. Binuksan niya ito at natagpuan ang isang bungkos ng mga papel. Sa gitna ng mga papel ay isang sulat na tila isinulat ilang dekada na ang nakalipas. Binasa niya ito ng malakas. Sa sino mang makakabasa nito, kami ang pamilyang Angeles. Umalis kami sa bahay na ito dahil sa isang hindi maiiwasang trahedya. Sa mga makakakita ng aming mga alaala, naway magdasal kayo para sa aming kaligtasan. Napatigil si Ana, nag-iisip. Angeles, ulit niya sa sarili. Ito ang apelyido nila. Hinawakan ni Mark ang kamay niya, halatang napaisip din. Pero ma, nasaan na sila ngayon? Tanong niya. Umiling si Ana. Hindi ko alam anak, pero may apelyido na tayo. At yun ang magiging susi para mahanap natin sila. Sa labas ng bahay, nilingon nila ang abandonadong tahanan. Tila naramdaman nila ang bigat ng kwentong naiwang hindi natapos. Sa kabila ng kawalang katiyakan, alam nilang hindi pa dito nagtatapos ang kanilang misyon. Anak, pupunta tayo sa barangay hall. Baka may record sila ng pamilyang Angeles, sabi ni Ana, puno ng determinasyon. Magkahawak ang kanilang kamay habang naglalakad pabalik. Sa bawat hakbang, naramdaman nila ang bigat ng responsibilidad na hanapin ang pamilya ng lakit. Ngunit sa puso nila, may panibagong pag-asa na hatid ng kanilang natuklasan. Bagamat ang bahay ay walang laman, para bang puno ito ng kwento at alaala ng pamilyang minsang tumira roon. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga sa kanilang barong-barong, pinag-usapan nila ang mga susunod na hakbang. Ma, tingin mo, makikita natin sila? Tanong ni Mark, halatang pagod, ngunit puno ng pananabik. Makikita natin sila anak, sagot ni Ana. Gagamitin natin ang bawat impormasyon na nakuha natin. Hindi tayo susuko. Sa mga susunod na araw, alam nilang susubukan pa sila ng tadhana, ngunit handa silang harapin ang bawat hamon upang makumpleto ang kanilang misyon. Maagang dumating sina Ana at Mark sa barangay hall upang humingi ng tulong
mula sa mga opisyal doon. Dala-dala nila ang locket at ang sulat na natagpuan nila sa abandonadong bahay. Sa umpisa, tila nagdududa ang ilang opisyal, ngunit nang makita ang lumang larawan at mabasa ang sulat, naging interesado sila sa kwento ni Ana. Ang apelyido ng pamilya ay Angeles, paliwanag ni Ana. Mukhang mahalaga ang locket na ito sa kanila at gusto naming maibalik ito. Baka po may record kayo ng pamilyang ito. Agad na sinimulan ng barangay secretary ang paghahanap sa mga lumang talaan ng barangay. Habang naghihintay, tahimik na nakaupo sina Ana at Mark, parehong nagdarasal na sana'y may makuhang impormasyon. Hindi nagtagal, bumalik ang sekretary dala ang ilang dokumento. May nakita kami, sabi niya. Ayon sa mga record, may batang babae na nagngangalang Clara Angeles na nawala maraming taon na ang nakalipas. Lumapit dito ang kanyang pamilya noon upang magtanong kung may nakakita sa bata, pero wala silang natanggap na balita. Napalunok si Ana, habang si Mark ay tila hindi makapaniwala. Bata po siya noong nawala. Ilang taon na po ang lumipas? Tanong ni Ana. Mahigit 10 taon na, sagot ng sekretary. Ang pamilya niya ay umalis sa barangay na ito ilang buwan matapos siyang mawala. Pero ayon sa mga tala, hindi nila itinigil ang paghahanap sa bata. Napatitig si Ana sa locket. Buhay pa po ba sila? Ang pamilya ni Clara? Tanong niya, puno ng pag-asa. Oo, sabi ng isa pang opisyal. May impormasyon kami na nasa bayan sila ngayon. Ang alam namin, hindi pa rin nila nakakalimutan ang tungkol kay Clara. Pero wala kaming tiyak na address kung nasaan sila sa bayan. Sa kabila ng kakulangan sa impormasyon, nagdesisyon sina Ana at Mark na magpunta sa bayan upang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Habang naglalakad palayo sa barangay hall, ramdam nila ang bigat ng responsibilidad, ngunit naroon din ang determinasyon na hanapin ang pamilya ng bata. Ma, pupunta na tayo sa bayan, di ba? Tanong ni Mark habang hawak-hawak ang locket. Oo anak, sagot ni Ana. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin natutulungan ang pamilya ni Clara. Habang binabagtas nila ang maalikabok na kalsada, papunta sa bayan, naglalakad silang mag-ina ng tahimik, iniisip ang susunod nilang hakbang. Maya-maya, isang matandang lalaki na nakasakay sa isang kalabaw ang huminto sa kanilang harapan. Ano ang ginagawa ninyo sa lugar na ito? Tanong ng lalaki. Sumagot si Ana ng magalang. Hinahanap po namin ang pamilyang Angeles. May natagpuan po kaming locket na mukhang pagmamay-ari nila. Napatigil ang lalaki, tila nag-iisip. Angeles? Kilala ko ang pamilyang iyon. Sila ang hinahanap ninyo. Opo, sagot ni Ana, puno ng pag-asa. May alam po ba kayo tungkol sa kanila? Ngumiti ang matanda. Ako si Nestor. Mang Nestor ang tawag nila sa akin. Dati akong tagapagsaka ng pamilya Angeles noong nakatira pa sila dito. Napakabait nilang pamilya, pero umalis sila matapos mawala si Clara, ang kanilang anak. Nagkatinginan sina Ana at Mark. Alam niyo po ba kung saan namin sila matatagpuan? Tanong ni Ana. Tumango si Mang Nestor. Hindi ko sigurado ang eksaktong lugar, pero madalas akong pumunta sa bayan. May mga kilala akong tao na maaaring makatulong. Sumama na kayo sa akin. Habang naglalakad silang tatlo patungo sa bayan, ikinuwento ni Mang Nestor ang kanyang alaala tungkol sa pamilya Angeles. Napakabuting tao ng pamilya. Mahal na mahal nila si Clara. Noong nawala siya, para bang nawala rin ang sigla ng kanilang buhay. Napakahirap ng dinanas nila. Sana, kahit papaano, matulungan niyo silang mahanap ang nawawalang bahagi ng kanilang pamilya. Sa bawat kwento ni Mang Nestor, lalo pang tumibay ang loob ni Ana at Mark na ipagpatuloy ang kanilang misyon. Ang locket sa kanilang bulsa ay tila naging mas mahalaga, simbolo ng pag-asa at pagmamahalan na matagal nang nawala para sa pamilyang Angeles. Sa kanilang paglalakbay, alam nilang malapit na nilang matuklasan ang sagot sa kanilang mga tanong. Habang papalapit sila sa bayan, mas naging malinaw ang ugnayan ni Mang Nestor sa pamilyang Angeles. Habang naglalakad sa ilalim ng init ng araw, sinimulan ni Mang Nestor ang kanyang kwento. Mahigit 2 dekada akong naging tagapagsaka para sa pamilya Angeles.
Sabi niya, hawak ang lubid ng kanyang kalabaw. Mabait sila, hindi katulad ng ibang mayayaman na malupit sa mga manggagawa. Tinuring nila akong parang kapamilya, lalo na si Clara. Si Clara po ba ang bata sa lakit? Tanong ni Mark, hawak pa rin ang nasabing alahas. Oh, siya nga. Sagot ni Mang Nestor na tila lumalim ang lungkot sa kanyang boses. Maliit pa siya noon, mga 6 na taong gulang lang, nang bigla siyang mawala. Sobrang lungkot ang dinanas ng pamilya. Pinuntahan nila ang bawat sulok ng lugar na ito, nagtanong sa mga tao, pero wala silang nakuhang sagot. Napansin ni Ana ang bigat ng emosyon sa boses ng matanda. Paano po nila kinaya iyon? Ang mawalan ng anak, napailing si Mang Nestor. Hindi ko alam kung paano nila nalampasan ang ganong sakit. Si Ginoo Angeles, ang ama ni Clara, halos hindi na lumabas ng bahay noon. Si Ginang Angeles naman, hindi tumigil sa pag-iyak. Araw-araw, pumupunta siya sa simbahan para magdasal na mahanap ang anak nila. Pero habang lumilipas ang mga taon, parang nawalan na rin sila ng pag-asa. Umalis sila sa lugar na ito para subukang magsimula ulit, pero alam kong bitbit pa rin nila ang sakit. Tahimik si Ana habang iniisip ang mga sakripisyong pinagdaanan ng pamilyang iyon. Samantala si Mark ay nagtanong muli. Mang Nestor, kung buhay pa po sila, sa tingin niyo po ba, magugulat sila kung makita nila ito? Sabay taas ng lakit. Ngumiti si Mang Nestor, kahit na may halong lungkot ang kanyang mga mata. Mark, hindi lang sila magugulat. Sigurado akong matutuwa sila na may taong handang gumawa ng paraan para maibalik ang isang mahalagang bagay sa kanila. Kaya't samahan ko kayo sa paghahanap bilang pasasalamat sa inyong malasakit. Nagpatuloy sila sa paglalakbay, dumadaan sa iba't ibang lugar upang magtanong tungkol sa pamilyang Angeles. Tumigil sila sa mga tindahan, sa plaza at maging sa palengke, ngunit tila wala ni isang nakakaalala sa pamilya o may impormasyon tungkol sa kanilang kinaroroonan. Pasensya na, wala akong alam tungkol dyan, sagot ng isang tindera nang tanungin nila ito. Matagal nang nawala ang pamilyang iyon. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi mula sa mga tao, hindi nawalan ng pag-asa si Mang Nestor, maging sina Ana at Mark. Sa bawat sagot na hindi pabor sa kanila, nagiging mas determinado silang ipagpatuloy ang paghahanap. Nestor, paano kung wala tayong makita? Tanong ni Ana habang naglalakad sila sa masikip na eskinita. Ana, hindi tayo susuko. Alam kong hindi aksidente ang pagkakakita ninyo sa lakit na iyan. Ang mga ganitong bagay, may dahilan kung bakit nangyayari. Magtiwala tayo, sagot ni Mang Nestor. Sa kanilang paglalakbay, naging malinaw na ang misyon nila ay higit pa sa simpleng paghahanap. Sa bawat hakbang, nadama nila ang halaga ng pagkakaisa, malasakit at pag-asa. Sa kabila ng hirap ng paghahanap at kawalan ng kasiguraduhan, nanatiling matatag ang tatlo, hawak ang paniniwalang ang kanilang ginagawa ay makapagdadala ng liwanag sa buhay ng isang pamilyang matagal nang naghihintay. Habang papalubog ang araw, tumigil sila sa gilid ng plaza upang magpahinga. Tahimik silang nakaupo, iniisip ang kanilang susunod na hakbang. Si Mark, hawak-hawak ang lakit, ay nagsabi, Ma, alam ko pong mahahanap natin sila. Alam kong hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ngumiti si Ana at tumingin kay Mang Nestor. Hindi tayo titigil hanggat hindi natutupad ang misyon natin. Tama kayo, Mang Nestor. May dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Nagpatuloy silang tatlo sa kanilang landas, puno ng pag-asa na ang bawat hakbang ay magdadala sa kanila sa pamilyang matagal nang naghihintay ng sagot at muling pag-asa. Pagod at gutom mula sa maghapong paglalakad, nagdesisyon sina Ana, Mark at Mang Nestor na tumigil muna sa plaza upang magpahinga. Sa paligid nila, abala ang mga tao sa kanilang gawain, mga batang naglalaro, nagtitinda ng pagkain at mga pamilyang nagkukwentuhan sa lilim ng puno. Habang umiinom si Ana ng tubig mula sa kanilang dalang bote, napansin niyang tila hindi mapakali si Mark na hawak pa rin ang lakit. Anak, okay ka lang? Tanong ni Ana. Opo ma, parang may nakita akong kakaiba. Sagot ni Mark
habang nakatingin sa direksyon ng isang batang babae na nakaupo sa isang bangko malapit sa puno. Ma, tingnan mo. Parang siya yung nasa lakit. Napatingin si Ana sa batang tinutukoy ni Mark. Ang bata ay may mahaba at kulot na buhok at bagamat marungis ang suot nitong damit, kapansin-pansin ang kanyang malaanghel na mukha na kahawig ng batang nasa larawan sa lakit. Napalunok si Ana, hindi makapaniwala. Mark, baka naman nagkakamali ka lang. Ma, sigurado ako. Siya yun, sabik na sagot ni Mark. Agad na tumayo si Mark at tinawag si Mang Nestor. Mang Nestor, tingnan niyo po, parang siya si Clara. Nang marinig iyon, mabilis na sumunod si Mang Nestor. Lalong tumibok ang kanyang puso nang makita ang batang babae. Ana, may posibilidad na tama si Mark. Mukha nga siyang si Clara noong bata pa siya. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Ana. Nilapitan nila ang bata na tila hindi napansin ang kanilang papalapit na mga hakbang. Nang malapit na sila, marahang nagsalita si Ana. Iha, anong pangalan mo? Nagulat ang bata at mabilis na tumingin sa kanila. Kitang-kita sa kanyang mukha ang kaba at pag-aalinlangan. Bakit niyo po ako tinatanong? Sagot nito sa maliit na tinig. Nagkatinginan sina Ana at Mang Nestor, halatang hindi nila gustong takutin ang bata. Huwag kang mag-alala, Iha, sabi ni Ana. Gusto lang naming malaman kung ano ang pangalan mo. May hinahanap kasi kami. Sa halip na sumagot, biglang tumayo ang bata at mabilis na tumakbo palayo. Teka! Huwag kang matakot! Sigaw ni Ana habang hinahabol ito. Sumunod si Mark at Mang Nestor, takot na baka mawala ang pagkakataon nilang malaman ang katotohanan. Tinahak ng bata ang makitid na iskinita sa gilid ng plaza, tumatakbo ng mabilis na parang may tinatakasan. Sa kabila ng pagod, hindi sumuko sina Ana at Mark sa paghabol. Sa wakas, natagpuan nila ang bata na nakaluhod sa likod ng isang tindahan, umiiyak habang pilit na itinatago ang muka sa kanyang mga kamay. Dahan-dahang lumapit si Ana at naupo sa tabi ng bata. Huwag kang matakot, Iha, sabi niya ng malumanay. Hindi kami masamang tao. Gusto lang naming malaman ang totoo. Humagulgol ang bata habang unti-unting tumingin kay Ana. Ayoko po. Ayoko nang bumalik. Sigaw nito, halatang puno ng takot at lungkot. Napatingin si Mang Nestor sa bata, tila hindi makapaniwala. Clara? Ikaw ba si Clara Angeles? Tanong niya. Halos hindi maitagong nanginginig ang boses. Tahimik na tumango ang bata. Mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Napalunok si Ana, habang si Mark ay tahimik na nakatitig sa lakit na hawak-hawak pa rin niya. Sa wakas, natuklasan nila na ang batang ito ay siya ngang si Clara, ang batang hinahanap ng kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. Subalit, tila may mas malalim na dahilan kung bakit siya nawala at ngayon ay natagpuan sa ganitong kalagayan. Hindi makapagsalita si Ana. Ang tanong sa kanyang isipan ay malinaw. Ano ang nangyari kay Clara? Habang umiiyak si Clara sa kanilang harapan, alam nilang hindi rito nagtatapos ang kwento. Sa halip, nagsisimula pa lamang ang mas malalim na pag-unawa sa misteryo ng kanyang pagkawala. Habang nakaupo sa gilid ng tindahan, unti-unting huminahon si Clara sa tulong ng mahinahong pakikipag-usap ni Ana. Si Mark ay tahimik na nakaupo malapit, hawak ang lakit at iniabot ito sa batang babae. Clara, ito ang lakit mo, di ba? Tanong ni Mark, puno ng kabaitan sa boses. Dahan-dahang kinuha ni Clara ang lakit at mahigpit itong niyakap habang tumutulo ang kanyang luha. Opo, sa akin nga po ito. Regalo po ito ng mama ko noong birthday ko. Sabi niya, halos pabulong. Huminga ng malalim si Clara, tila pinipilit niyang buuin ang kanyang kwento. Sa wakas, nagsalita siya. Nawala po ako nung 6 na taong gulang ako. Isang araw, naglalaro po ako sa labas ng bahay namin. May isang babaeng lumapit sa akin. Sabi niya, maganda raw yung mga laruan na dala niya. Sinabi niya na isasama niya ako para makita ko. Napansin ni Ana ang bigat ng emosyon sa boses ng bata. Hinawakan niya ang kamay ni Clara at mahinang sinabi, "At sumama ka sa kanya?" Tumango si Clara,
mahigpit na hinahawakan ng locket. Opo, sumama po ako kasi hindi ko alam na masama pala siya. Dinala niya po ako sa malayo, sa isang lugar na hindi ko kilala. Akala ko po noong una, maglalaro lang kami. Pero hindi na po niya ako pinabalik. Napatigil siya saglit, tila nag-aalala kung itutuloy pa ang kwento. Inalagaan naman po niya ako, pero hindi tulad ng ginagawa ng tunay kong pamilya. Lagi po akong nasa bahay, hindi po ako pinapayagang lumabas. Hindi po niya ako pinapalo, pero ramdam ko po na hindi ako masaya. Lagi kong iniisip ang mama at papa ko, pero hindi ko po alam kung paano sila mahanap. Habang nakikinig si Mang Nestor, kitang-kita ang awa sa kanyang mga mata. Clara, bakit hindi ka humingi ng tulong? Tanong niya, halos hindi makapaniwala sa naririnig. Sinubukan ko po, sagot ni Clara. Pero hindi ko po alam kung paano. Lagi po akong takot. Sa bawat araw, ang tanging meron ako ay itong locket. Tinitignan ko po ang litrato sa loob tuwing gabi. Parang sinasabi po nito na hindi ako dapat sumuko. Napaluha si Ana habang nakikinig. Iniyakap niya ang isang braso kay Clara. Ang tapang mo, Clara. Hindi biro ang pinagdaanan mo. Salamat po, sagot ni Clara. Ngayon ay mas kalmado na. Pero kahit ganun, gusto ko pong makauwi sa mama at papa ko. Lagi ko pong iniisip sila. Gusto ko pong malaman kung iniisip din nila ako. Tumingin si Mark kay Clara at ngumiti. Huwag kang mag-alala, Clara. Tutulungan ka namin. Muling makikita ng mama at papa mo ang anak nila. Nagpasya si Clara na sumama kina Ana at Mark at sa kanilang paglalakad patungo sa tirahan ni Mang Nestor, naramdaman nila ang pagbabago sa kanilang pananaw sa buhay. Hindi nila mapigilang mapagtanto ang kahalagahan ng pamilya, kung paano nito kayang magbigay ng lakas at pag-asa kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Kinabukasan, sa tulong ni Mang Nestor, natuntun ni Ana, Mark at Clara ang kinaroroonan ng pamilya Angeles. Ang bahay ay hindi kalakihan, ngunit maayos at puno ng mga halaman sa harapan. Sa bawat hakbang papalapit sa pintuan, nararamdaman ni Ana ang bigat ng tensyon. Alam niyang ang muling pagkikita ng pamilya ay magiging emosyonal at hindi niya mapigilang mag-alala kung paano ito magtatapos. Si Clara, na hawak-hawak ang kamay ni Mark, ay tila hindi mapakali. Ma'am Ana, paano po kung hindi na nila ako kilala? Tanong niya, halatang kinakabahan. Ngumiti si Ana at hinawakan ang balikat ng bata. Clara, imposible iyon. Siguradong naaalala ka nila at matagal ka na nilang hinihintay. Huwag kang matakot. Tumango si Clara at mahigpit na hinawakan ang kanyang locket, ang tanging alaala ng kanyang pamilya. Pagkatok ni Mang Nestor sa pintuan, agad itong binuksan ng isang babae na nasa edad 50. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa pagkagulat. Mang Nestor, ano pong ginagawa ninyo dito? Tanong niya. Ginang Angeles, sagot ni Mang Nestor, halos hindi maitago ang kanyang emosyon. May sorpresa kami para sa inyo. Sana'y handa kayong makita ito. Pumasok sila sa bahay at dahan-dahang lumapit si Clara sa harapan. Mama? Mahinang tawag ng bata na tila takot na hindi siya marinig. Napahinto ang babae, napatingin kay Clara ng mas matagal at biglang tumulo ang kanyang luha. Clara? Clara? Ikaw ba yan? Tanong niya, ang boses ay nanginginig sa pananabik. Opo, Mama. Ako po ito, sagot ni Clara. Ngayon ay umiiyak na rin. Niyakap ng Ginang Angeles ang kanyang anak ng mahigpit habang pareho silang humahagulgol. Hindi nagtagal, bumaba ang isang lalaki mula sa hagdan. Si Gino Angeles na nagulat nang makita ang eksena. Nang makita niya si Clara, agad siyang tumakbo patungo sa anak at niyakap din ito. Anak, ang tagal ka naming hinintay, sabi niya, hindi mapigil ang kanyang pag-iyak. Ang emosyonal na eksenang iyon ay naging mas masaya pa nang magtipon ang buong pamilya Angeles sa sala. Ipinatawag nila ang mga malalapit na kamag-anak at nagdesisyon silang magdaos ng isang salo-salo bilang pasasalamat sa muling pagkikita. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Clara at itinuro sina Ana at Mark na tahimik na nakaupo sa gilid.
Mama, Papa, sila po ang tumulong sa akin para makita kayo. Kung hindi po dahil sa kanila, hindi po tayo magkikita ulit. Lumapit ang mag-asawang Angeles kina Ana at Mark at magkahawak kamay na nagpasalamat. Hindi namin alam kung paano kayo pasasalamatan, sabi ni Ginang Angeles. Binigyan niyo kami ng ikalawang pagkakataon, kasama ang aming anak. Wala po iyon, sagot ni Ana. Gusto lang po naming maibalik ang lakit sa may-ari. Hindi namin akalain na magiging daan pala ito para mabuo ulit ang inyong pamilya. Tumingin si Mark kay Clara at ngumiti. Tulad ng sabi ko, Clara, makakauwi ka rin. Niyakap siya ni Clara ng mahigpit. Salamat, Mark. Ikaw ang naging unang kaibigan ko sa mahabang panahon. Sa gabing iyon, ang salo-salo ay hindi lamang selebrasyon ng muling pagkikita, kundi pati na rin ng pagmamahalan at pagkakaisa. Ang bawat tawanan at kwentuhan ay tila nagpapahiwatig na ang sakit ng nakaraan ay napalitan na ng bagong pag-asa. Bago sila umalis, pinangako ng pamilya Angeles kay Clara na hindi na siya kailanman mawawalay sa kanila. Anak, hinding-hindi ka na mawawala ulit. Iingatan ka namin, sabi ng kanyang ama habang yakap siya ng mahigpit. Nang pauwi na sina Ana at Mark, ramdam nila ang mainit na kasiyahan na hatid ng kanilang nagawa. Sa kanilang puso, muling napatunayan nila ang halaga ng pamilya at sa gabing iyon, umuwi sila na may ngiti sa kanilang mga labi at bagong pag-asa sa kanilang mga puso. Pagkaraan ng salo-salo, nag-umpisa ang bagong kabanata para sa pamilya Angeles at sina Ana at Mark. Sa araw na iyon, lumapit si Ginoo Angeles kay Ana habang inaayos nito ang mga pinagkainan. Ana, gusto sana naming magpasalamat sa inyo ng higit pa. Hindi biro ang ginawa ninyo para sa amin. Dahil sa inyo, bumalik sa amin ang pinakamahalagang bahagi ng aming buhay, si Clara. Ngumiti si Ana, bahagyang nagulat sa sinasabi ni Ginoo Angeles. Wala po iyon, Ginoo Angeles. Masaya na po kami na naibalik si Clara sa inyo. Hindi po namin inaasahang gagantihan ninyo kami. Ngunit mahigpit ang determinasyon ng mag-asawa. Ayaw naming manatili ang pasasalamat sa salita lang, dagdag ni Ginang Angeles. Ana, gusto ka naming alukin ng trabaho sa aming negosyo. May isang maliit kaming opisina sa bayan na nangangailangan ng maayos at mapagkakatiwalaang tagapangasiwa. Alam naming magiging mahusay ka sa posisyon na iyon. Natigilan si Ana. Trabaho po? Ako? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Oo, Ana, sabi ni Ginang Angeles. Alam namin ang hirap na pinagdaanan mo bilang single mother. Gusto naming makatulong, lalo na't naging napakabuti mo sa amin. Ang trabahong ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa kinabukasan ninyo ni Mark. Napatingin si Ana kay Mark na abala sa paglalaro kasama si Clara sa gilid ng sala. Habang pinapanood ang anak, napansin niya ang mas masayang ngiti nito, ang kislap sa mga mata na tila hindi niya madalas makita noon. Naalala niya ang lahat ng sakripisyo at paghihirap na pinagdaanan nilang mag-ina upang marating kung nasaan sila ngayon. Maraming salamat po, sagot ni Ana habang pinipigilan ang mga luhang gustong tumulo. Hindi po namin alam kung paano namin kayo pasasalamatan. Walang anuman, Ana. Kami ang dapat magpasalamat, sagot ni Ginoo Angeles. At hindi lang iyon, gusto rin naming tulungan si Mark. Alam naming matalino siya at puno ng potensyal. Kaya't nagdesisyon kami ng asawa ko na tulungan siyang makapag-aral sa mas magandang eskwelahan. Muling napatitig si Ana sa anak niya at napaluha siya. Talaga po, napakalaking tulong po noon para sa amin. Salamat po talaga. Simula noong araw na iyon, naging malaking pagbabago ang buhay ni Ana at Mark. Natanggap si Ana sa opisina ng pamilya Angeles bilang tagapangasiwa. Hindi naging madali ang mga unang araw sa trabaho, ngunit sa gabay ng mag-asawa, natutunan niya ang lahat ng kailangan upang magtagumpay. Hindi nagtagal, napansin ng mga empleyado ang husay niya sa pamamahala at labis ang kanilang respeto sa kanyang sipag at tiyaga. Samantala, si Mark naman ay inilipat sa isang prestihiyosong paaralan sa bayan. Sa simula, kinakabahan siya
dahil hindi siya sanay sa bagong kapaligiran. Ngunit sa tulong ng pamilya Angeles at ng suporta ni Ana, nagawa niyang makaangkop. Masigasig siyang nag-aral at nagpakita ng husay sa lahat ng kanyang gawain. Sa paglipas ng mga linggo, lalong naging malapit ang pamilya Angeles kina Ana at Mark. Madalas silang magkita tuwing Sabado para magkasamang kumain o magkwentuhan. Si Clara ay laging masaya tuwing kasama si Mark at tila naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Ana, parang pamilya na rin namin kayo, sabi ni Ginang Angeles isang araw habang magkakasama silang naghapunan. Ang saya ng buhay namin mula noong dumating kayo. Ganon din po ang pakiramdam namin, sagot ni Ana. Hindi po namin inakala na magkakaroon kami ni Mark ng ganitong pagkakataon. Kayo po ang biyaya sa amin. Isang gabi, habang natutulog na si Mark, umupo si Ana sa tabi ng kama ng anak. Pinagmamasdan niya ang mahimbing na tulog nito at ang ngiting hindi nito naalis kahit sa kanyang pagtulog. Ramdam ni Ana ang kakaibang kapayapaan sa puso niya. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Anak, sa wakas, maayos na ang buhay natin, bulong niya habang hinahaplos ang buhok ni Mark. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo at sa pananampalataya mo na darating ang araw na magiging maayos din ang lahat. Sa mga susunod na araw, lalo pang naging maayos ang kanilang buhay. Naramdaman ni Ana at Mark ang kaginhawaan at seguridad na matagal nilang pinangarap. Ang pasasalamat at pagmamahalan ay naging pundasyon ng kanilang bagong simula at sa bawat araw na lumilipas, pinatunayan nilang hindi kailanman nawawala ang pag-asa para sa mga taong may mabuting kalooban. Lumipas ang maraming taon mula nang muling makapiling ng pamilya Angeles si Clara. Sa panahong iyon, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Ana at Mark. Ang dating tahimik at simpleng pamumuhay ay napalitan ng mas maayos at makulay na kinabukasan, hindi lamang para sa kanilang mag-ina, kundi pati na rin sa kanilang komunidad. Si Mark, na ngayon ay binata na, ay kilala bilang isa sa mga pinakamasipag at magalang na kabataan sa kanilang lugar. Lagi siyang bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan, mula sa simpleng pagtuturo ng mga leksyon sa mga bata hanggang sa pagtulong sa mga kapitbahay na nangangailangan ng kamay sa mga gawain. Si Kuya Mark ang idol namin, madalas na marinig mula sa mga bata sa kanilang barangay. Ang kanyang kwento ng dedikasyon sa pag-aaral, pagtulong sa ina, at pagiging isang mabuting tao ay naging inspirasyon hindi lamang ng mga kabataan, kundi pati na rin ng mga magulang. Samantala, si Ana naman ay naging matagumpay sa negosyo. Sa tulong ng pamilya Angeles, nakapagtayo siya ng isang maliit na tindahan na nagtitinda ng mga pangunahing pangangailangan sa kanilang komunidad. Ang tindahan ay hindi lamang naging pinagkukunan nila ng kabuhayan, kundi naging sentro rin ng pagkakaisa sa barangay. Madalas pumunta ang mga tao hindi lang para mamili, kundi para makipagkwentuhan at humingi ng payo mula kay Ana, na ngayon ay itinuturing na haligi ng kanilang lugar. Ana, kung hindi dahil sa iyo at kay Mark, siguro hindi ganito kasaya ang lugar natin, sabi ng isa sa mga kapitbahay habang bumibili sa tindahan. Kayo ang nagbigay ng inspirasyon sa amin na manatiling positibo kahit sa hirap ng buhay. Si Clara naman, na ngayon ay dalagitan na, ay masaya nang naninirahan kasama ang kanyang pamilya. Sa kabila ng maraming taon na nawalay sa kanila, unti-unting bumalik ang kanyang kagalakan. Lagi siyang masiglang nakikipaglaro sa mga bata sa kanilang barangay at madalas niyang sabihin sa mga ito, huwag kayong susuko sa kahit anong pagsubok. Darating din ang tamang panahon na magiging masaya kayo. Ang pamilya Angeles ay nanatiling malapit kina Ana at Mark. Sa tuwing may espesyal na okasyon, magkasama silang nagdiriwang. Minsan pa, iniabot ni Ginang Angeles kay Ana ang isang maliit na plaque na may nakaukit na mensaheng. Sa mga taong may gininto ang puso, maraming salamat. Ana, sabi ni Ginong Angeles sa isang pagtitipon, ang ginawa ninyong mag-ina ay hindi lamang nagbigay sa amin ng bagong buhay, kundi nagbigay din ng aral sa lahat ng nakapaligid sa atin. Kayo ang totoong bayani ng aming pamilya. Hindi nagtagal, ang kwento ni Ana
at Mark ay naging kwentong ipinapasa-pasa ng mga tao sa kanilang lugar. Ang kanilang malasakit sa isang pamilya na hindi nila kilala at ang determinasyon nilang ibalik ang lakit at muling buuin ang nawawalang pamilya ay naging inspirasyon sa lahat. Sa bawat sulok ng barangay, makakarinig ka ng mga kwentong, kung kaya ni na Ana at Mark ang magpakita ng malasakit, kaya rin natin. Ang kanilang bahay at tindahan ay naging simbolo ng kabutihan at pagkakaisa. Sa tuwing may nangangailangan, laging bukas ang kanilang tahanan upang magbigay ng tulong, payo, o kahit simpleng pakikinig. Si Tita Ana at Kuya Mark ang mga tunay na bayani ng ating barangay, sabi ng isang bata sa isang lokal na pagtitipon. Isang hapon, habang nagpapahinga si Ana sa harap ng kanyang tindahan, pinagmamasdan niya si Mark na tumutulong sa isang matandang nagbubuhat ng mga gulay. Malayo ang narating ng anak niya at hindi niya maiwasang mapangiti. Ang lahat ng hirap noon ay sulit na sulit, bulong niya sa sarili. Lumapit si Clara na may bitbit na basket ng prutas. Tita Ana, ito po, pasasalamat ni Mama, sabi niya. Ngumiti si Ana at pinisil ang balikat ng dalagita. Salamat Clara, ang mahalaga ay masaya kayo ngayon. Sa mga huling oras ng araw, habang palubog ang araw, nagtipon-tipon ang pamilya Angeles at sina Ana at Mark sa isang simpleng salo-salo. Ang kanilang mga halakhak at kwento ay puno ng saya at pasasalamat. Habang tumatawa si Mark sa isang biro ni Clara, napatitig si Ana sa kanilang paligid. Ramdam niya ang kapayapaan at kasiyahan na matagal niyang inasam. Sa wakas, naramdaman niya na ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay mayroong malinaw na dahilan upang ipakita sa kanila na ang pagmamahal at malasakit ay kayang baguhin ang buhay ng kahit sino. Ang araw ay nagtapos ng mapayapa, puno ng pasasalamat ang bawat isa. Para kina Ana at Mark, ito na ang pinakamagandang bahagi ng kanilang kwento, ang masayang wakas na puno ng pagmamahalan at pagkakaisa.